Okay, so welcome back. So sa video nito, solve natin tong stored XSS into on-click event with angle brackets and double quotes HTML encoded and single quotes and backslash escape. So basahin natin, this lab contains a stored cross-site scripting vulnerability in the comment functionality. To solve the lab, submit a comment that calls alert function when the author name is clicked. No? So access natin yung lab. And puntahan natin yung blog post. So, isang blog dyan. Then, alam natin na yung vulnerable dito is yung website, no? Kasi, kapag kinlik daw yung author name. So, lagyan natin ng laman. So, lagyan natin jlearn comment, name jlearn, and email jlearn@ph.com. And website, let's say, http://1234.com. No? So, post comment. And back to blog tayo. So, imbestigahan natin to. Tingnan natin. Pag pinindot natin to, pupunta tayo sa 1234.com, no? So, pag view source natin, tingnan natin kung anong itsura. So, ayan, no? Meron tayong on-click event dito na var tracker track, then tracker.track, HTTP 1234, no? So, ibig sabihin, nasa loob tayo ng isang on-click na event. So, ang pwede natin gawin dito is itry natin na i-close yung apostrophe dito, then tawagin natin yung alert na function, no? So, try natin. Lagay tayo ulit ng comment. jlearn, copy-paste ko na lang to. And then yung website, gawin natin 1234.com. Then, let's say, kailangan natin i-close yung 1234. So, lagyan natin apostrophe. Then, alert. So, gamit tayo ng minus symbol. Then, another apostrophe. No? Try natin to. Post comment tayo. And back to blog tayo. So, tignan natin. Kapag pinutin natin to, matitrigger ba to? Hindi na trigger. And investigate natin. View page source tayo ulit. So, ayan, no? Ang nangyari dito is na-escape nga yung ating single quote, no? So, hindi ngayon na-trigger yung ating alert. So, ang pwede natin gawin is gawin na natin na encoded yung ating apostrophe, no? So, lagyan natin ng comments ulit. Then, lagyan natin ng website. Let's say, http:1234.com. Then, instead na apostrophe, gamitin natin is apos na. So, apos, alert, then, minus sign ulit, apos ulit. And check natin kung gagana pag post comment. So, ayan, nasolve natin yung lab, pero tingnan natin kung ano nangyari. Back to blog tayo ulit. Kapag tinignan natin dito sa baba, pinindot natin to, ayan, nag-trigger yung ating XSS. So, investigate natin, view page source. And kung makita natin dito sa baba, ito yung ating payload. No? So, yung apostrophe natin, literal, naging apostrophe dito, na-interpret siya as apostrophe. Then, alert, and then another apostrophe para ma-close tong parte na yan. Okay? So, I hope na-gets nyo tong video na to and see you in the next video.